Jessica, naging makulay nga ang selebrasyon ng 30th anniversary ng People Power Revolution ngayong araw. Pero ang mga tinapat naman dito ng militanteng grupo, isang kilos protesta. Kaninang alas 5 ng umaga, meron pong mga 16 na tao na may dalang armas. At pinagsisira po ang aming kagamitan doon sa transmitter namin sa Malolos. I am calling out people, if any of you could be around at Camp Aguinaldo to show your solidarity and your support in this very crucial period. Taong 1986, nang magaklasang milyon-milyong Pilipino, hindi lang sa EDSA kundi sa iba't ibang bahagi ng bansa para ipanawagan ang pagbabalik ng demokrasya sa Pilipinas. Ngayong araw, ginugunita ang tagumpay na ito laban sa diktadorya sa paglipad ng mga bagong FA-50 fighter jets. Naghudyat ang pagsisimula ng selebrasyon ng EDSA 30. Ang galing ng Pinoy, ang galing ng Pilipino, buong mundo'y nasa galing ng Pinoy. Hindi nawala ang pagsasadula ng salubungan ng militar at sibilyan. Kumpleto pa ng mga aktwal na tangke, mga pare at mga madre. Pinangunahan ni Pangulong Noynoy Aquino ang commemoration. Sumama pa siya sa pamosong jump ni dating Pangulong Fidel V. Ramos. Sa isinagawang programa, pinarangalan ang mga alagad ng media na lumaban noon sa diktadoryang Marcos. Sina Letty Jimenez Magsanok at Eggy Apostol, kapwa mga haligi ng Philippine Daily Inquirer. Dalawang kabataan rin ang kinilala para sa kanilang kontribusyon sa adhikain ng makabagong EDSA. Ang commemoration ng EDSA People Power ngayong araw ang huling dadaluhan ni Pinoy bilang Pangulo ng Bansa. Sa kanyang talumpati, ipinalala ni Pinoy ang madilim na nakaraan ng batas militar. May pasaring din siya sa mga nagsasabi lalo na sa social media na golden age ng bansa ang Marcos era. Golden age nga po siguro noon para sa mga kroni ni Ginoong Marcos at sa mga dikit sa kanya. Di rin niya pinalampas na batikusin sina Senador Bongbong Marcos at Senador Juan Ponce Enrile. Ang BBL na ipit sa Senado sa Committee para sa Lokal na Gobyerno na pinamumunuan ni Senador Marcos. Di ba nung pinakahuling araw ng sesyon, tuloy pa rin ang pag-interpolate ni Senador Enrile? Di po ba itong dalawang apeldidong ding ito ang siyang nagtulak ng military solution para sa mga moron nung panahon ng diktadorya? Binatikos din niya si Senador Marcos dahil sa pagtanggi nitong mag-sorry sa mga di umano'y kalabisan ng martial law. Kung di man lang niya makita ang mali sa ginawa ng kanilang pamilya, paano tayo aasang hindi niya ito ulitin? Is strong in blaming other people. We have to use a military solution because they attack us. So, second, we started to work out a peaceful solution and we succeeded in building up two autonomous regions in Mindanao. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ni Marcos. Pero dati nang sinabi ni Marcos na magsasorry lang daw siya kung alam niya kung ano ang kailangang ihingi ng paumanhin. Sa kabilang banda, nagkatensyon naman ang mga militanteng grupo at mga pulis nang tangkain ng mga nagpoprotestang marating ang EDSA Shrine. Nagkatulakan, paluan at habulan. Nagkaroon pa ng round 2 ang gulo nang pilit na ipitin ng mga pulis ang mga militante sa southbound lane ng EDSA. Isang babae ang napalo ng yantok sa ulo sa kasagsagan ng girian. Agad naman siyang dinala ng mga nagpoprotesta sa sidewalk. Giit naman ng PNP, maximum tolerance ang ipinatupad nila. Sadyang no rally zone daw talaga ang EDSA Shrine. Kinausap ko kanina si yung isang leader nila, si Nathaniel Santiago. Sabi ko na dapat wala nang sakitan. Okay, kung mapayapa lang sana rito, okay lang, walang problema. Sa huli, nanawagan na lamang ang mga militante sa publiko na gamitin ang kapangyarihan nilang pumili ng susunod na leader ng bansa. Hindi naramdaman, nakita yung malalim na pagbabago. Napaka-superficial yung pagbabagong nakita natin. At even yung elections, kahit na nagkailang elections na after EDSA, hindi pa rin talaga nagkaroon ng totoo at malalimang pagbabago. Ang matalinong pagboto sa eleksyon din ang panawagan ng mga nag-alay ng bulaklak at kandila sa Wall of Remembrance sa bantayog ng mga bayani. Ang hinihingi namin sa mga kabataan, intindihin nilang mabuti yung kanilang mga kandidato. Kasi hindi sana natin iboboto yung mga kandidatong ang nire-represent nila ay yung nakaraan muli. Ano ba ang moralidad ng kandidatong ito? Ano ba ang kanyang katayuan pagdating sa kalayaan, pagdating sa paggalang sa iba?
Jessica, may mga nakausap tayo kanina mga senior citizen nga no, na nakasama noong 1986 at sinabi nila na ang pinakamagandang gawin daw lalong-lalo na ng mga bata na hindi nakadalo or hindi masyado nakakaintindi ng tunay na diwa nitong People Power Revolution ay magbasa ng mga history books para malaman nila kung ano ba talaga ang pinagmulan at kung ano talaga yung tunay na diwa nga nitong People Power Revolution para nga daw hindi mawala yung tunay na leksyon at aral mula dito. Jessica? Mark, hindi may tatanggi na madiin ang pagtuligsa ni Pangulong Aquino kay Senator Bongbong Marcos. I'm sure sasabihin ng iba kasi may kinalaman ito sa eleksyon na parating at Senator Marcos placed tie no kay Senator Escudero, leading sila sa race for the vice presidency. And I think President Aquino himself said this morning na sana hindi na bumalik uli yung mga madidilim na yugto ng ating kasaysayan. Obviously, in reference to itong pagkandidato ba ni Senator Marcos, ganun din ba ang basa ng iyong mga nakausap? Ganun din, Jessica. In fact, nung nakausap natin yung mga pinuno nga nitong mga militanteng grupo, ay yung iba sa kanila sinasabi na sana hindi na sinamahan ng mga politicking nga itong selebrasyon ng 30th anniversary ng People Power Revolution. Pero sinabi nga nila na hindi pwedeng isang tabi nga yung mga nangyari nung rehimeng Marcos dahil nga sa dami ng mga human rights violations at yung mga nangyari nga nung panahon na yon na hindi pwedeng basta isang tabi, no? Sariwang-sariwa pa nga sa alaala ng mga nakausap natin na senior citizens, yung mga nangyari nung panahon na yon. And it's dapat nga daw sa kasaysayan natin, we will learn from the mistakes. Kaya ay kinalulungkot nga nitong mga nakausap natin sa militanteng grupo kung bakit tila pinapayagan daw muli na makapasok ulit sa politika etong mga kaalyado at mga kapamilya nga ng mga Marcos, baka daw maulit ulit etong mga failures, mga mistakes na naganap nung rehimeng Marcos. Kaya nung sinabi ni Pangulong Noynoy Aquino yan ay maraming tumuligsa nga na bakit nga daw ngayong ginawa at hinalo pa yung politics dito sa selebrasyon. Pero hindi rin natin sila masisi, Jessica, dahil bahagi na nga ng makasaysayang People Power Revolution etong pamilya Marcos at lahat ng nangyari nung rehime nila, Jessica. Ang bago sa celebration this year, nagkasama sa pagtalon, no? Sina FVR at si Pangulong Aquino. At hindi rin naman bago na consistent with past EDSA Revolution anniversaries, wala na naman si Senator Enrile. Tama yun, Jessica. No? In fact, yung mga nakapansin nga nitong slight change ito, if I can call it slight, ay sinasabi nga nila na magandang pinakita yon dahil this is not about politics, this is not about kung sino kaalyado nino. Ito ay pagbabalik tanaw nga doon sa nangyari sa People Power Revolution noong 1986. And this is about the right time nga na makuha natin, ibalik natin nga yung tunay na adhikain at yung mga leksyon na nakuha natin doon. At yun nga pagpapakita nito na may mga nagkasama na dating hindi magkaalyado o mga hindi nagpakita. This shows na parang this is about time na magkaisa nga tayo para nga hindi mawala sa ating damdamin at sa kasaysayan, lalong-lalo na para sa mga kabataan, nung tunay na adhikain, tunay na ibig sabihin nitong people power, Jessica. Pero dahil nga sinentro halos ni Pangulong Aquino yung kanyang buong talampati at talumpati against Senator Marcos Marque, it cannot be helped na sabihin it's Aquino versus Marcos all over again. Yes, Jessica, no, maraming nga nagulat niya doon sa nasinama nga ni Pangulong Noynoy Aquino doon sa speech na yan, hindi lang pasaring, talagang diretsuhan na may binanggit siya against dito kay Senador Bongbong Marcos. So, yun ngang politicking siguro dahil nga it's a season of elections nga na hindi na natin maiwasan siguro yan. Kaya naisama rin ni Pangulong Aquino yun nga sa kanyang talumpati kanina dito sa People Power Monument. But again, babalikan ko nga yung sinabi ko na this is about going back to history and relearning the facts and trying not to make the same mistakes, Jessica, na naganap nga noong panahon na yun na isa sa mga pinakamadilim na kasaysayan ng ating bansa, Jessica. Maraming salamat sa iyo, Mark Zambrano.